Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about we are God's masterpiece. So our scripture is all about Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, NIV version. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's hard work, create in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 ay tungkol sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi ito resulta ng ating sariling pagsisikap o mabubuting gawa, kundi sa isang kaloob ng Diyos upang walang sino mang malaki at itinuturo din dito sa verse na ito na tayo ay nilikha ng Diyos bilang kanyang obra maestra upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda niya para sa atin. So yung mga verse na ito ito ay nagbibigay diin sa kalagahan ng biyaya at layunin ng ating paglikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching po natin is we are God's masterpiece. So, bilang mga mananampalataya, tayo ay nilikha ng Diyos bilang kanyang obra maestra. Ang salitang hard work o masterpiece ay ito ay nagpapakita ng ating halaga at kahalagahan ng kanyang mga mata. So yung bawat isa sa atin ay may natatanging layunin at disenyo na inilikha ng Diyos ng may pagmamahal at kasanayan. So sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkakamali, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin ng mabuti at patuloy na gumagawa ng ating mga buhay upang maging mas kaakit-akit na anyo ng kanyang paglikha. So yung mga pagkaunawa sa katotohanan ito ay nagdudulot ng pagpapahalaga sa ating sarili at sa ating buhay. So next, God created us in Christ Jesus. So sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging bagong nilalang. Sa ating pagkakalikha kay Kristo ay nagdudulot ito ng bagong layunin at direksyon sa ating buhay. So sa ating kaligtasan at bagong buhay ay bunga ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So hindi tayo nilikha upang mabuhay para sa ating sarili, kundi para sa kanyang sa kanya na nagligtas sa atin. So ang pagkakalikha kasi sa atin kay Kristo Jesus ay nagpapakita ng ating connection at relasyon sa Diyos at nagbibigay ito sa atin ng bagong identity bilang kanyang mga anak. So last teaching is our purpose is to do good work. So yung mga layunin nating pagkakalikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay upang gumawa ng mabuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. So yung mga mabubuting gawa ay hindi ang dahilan ng ating kaligtasan, kundi bunga ng ating kaligtasan. So yung mga ito ay patunay ng ating pananampalataya at pagkakaugnay kay Kristo. So sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting gawa, pinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. So yung mga gawain ito ay bahagi ng plano ng ating Diyos na itaguyod ng kanyang kaharian dito sa lupa. So dadako naman tayo sa ating application. So yung unang application naman natin is give our utmost and finesse. So bilang mga obra maestra ng Diyos, tayo ay tinawag na magbigay ng ating pinakamahusay sa lahat ng ating ginagawa. So yung bawat gawain natin is maliit man o malaki ay dapat gawin ng may kasipagan at kahusayan bilang pag-aalay sa Diyos. So yung pag-aalay natin ng ating pinakamahusay ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. So yung sa Diyos na lumikha sa atin. So yung sa paggawa ng mabuti at sa pagbibigay ng ating buong puso, tayo ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. So second is value ourselves as God's masterpiece. So yung pagpapahalaga sa ating sarili bilang mga obra maestra ni Jesus or ng ating Diyos ay
mahalaga kasi upang magkaroon tayo ng tamang pagtingin sa ating sarili at sa ating halaga. So yung 'di ba, ang pagkaalam na tayo ay nilikha ng Diyos ng may layunin at kahalagahan ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa at pagtanggap sa ating sarili. So yung pagpapahalaga sa ating sarili ay nagdudulot ng mas malalim na pagmamahal at pag-aalaga sa ating sarili na nagpapakita ng ating paggalang at pagkasalamat sa ating Diyos na lumikha sa atin. So last application is offer ourselves as God's instrument. So sa ating buhay ay dapat maging instrumento tayo ng Diyos upang itaguyod ang kanyang kaharian. So yung bawat sa atin ay may mga natatanging kakayahan at talento na maaaring gamitin ng Diyos upang magdulot ng pagbabago sa mundo. So sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating sarili bilang mga instrumento ng Diyos, tayo ay nagiging bahagi ng kanyang misyon upang magdala ng pag-asa, katarungan at pagmamahal sa ating paligid. Yung tatlo na yun, super kailangan natin yung as instrument. So ang ating buhay ay nagiging makabuluhan kapag ito ay ginagamit para sa layunin ng Diyos. So last part is dadako na tayo sa ating discussion. So, yung discussion natin is how we practically love and value ourselves knowing that God's bought us with His own blood. So, for me, yung pag-unawa natin na tayo ay binili ni Jesus sa pamamagitan ng dugo niya, ay nagbibigay sa atin ng bagong pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. So, yung bawat isa kasi sa atin ay mahalaga at may layunin na itinakda ang Diyos. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalaga na yakapin at tanggapin natin ang katotohanan ito. So, yung pagyakap natin sa ating bagong pagkakakilanlan ay pagbibigay sa atin ng kumpiyansa na magpatuloy sa buhay. Alam naman na tayo ay minahal at minapahalagahan ng Diyos. Ito rin ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng paggalang at pagmamahal sa sarili. So, next din is yung pagpapahalaga sa ating sarili ay nangangahulugang pag-aalaga ng ating kalusugan, kapwa pisikal at mental. So, health, mental, and physical. So, ang ating katawan kasi ay isang templo ng Espiritu Santo or Holy Spirit, kaya't mahalaga na alagaan ito ng mabuti at ang tamang pagkain, sapat na pahinga at regular na exercise ay ilan lamang sa mga paraan upang mapanatili natin ang ating physical health. So, sa kabilang banda, ang pag-aalaga sa ating mental na kalusugan ay mahalaga rin upang mapanatili ang ating emosyonal na katatagan. So, yung paggawa ng mga bagay na nagpapasaya at nagpapakalma sa atin, tulad ng pagbabasa, pagninilay at pakikipagsalamuha sa mga mahal natin sa buhay. So, ay nakakatulong upang mapanatili ang ating mental health. So, at lastly, yung pagmamahal sa ating sarili ay nangangahulugan din ng pagtatakda ng tamang hangganan sa iba't ibang aspeto ng buhay. At lastly, yung pagkakaroon ng malinaw na hangganan sa trabaho, sa mga relasyon at personal na buhay ay makakatulong upang mapanatili natin ang balanseng pamumuhay. Ito rin ay isang paraan upang maprotektahan ang ating sarili mula sa labis na stress at pagkapagod. So, yung pagtatakda natin ng hangganan ay nagpapakita ng ating respeto at pagmamahal sa ating sarili. At ito ay isang paraan upang mapanatili natin ang ating kapayapaan at kaligayahan sa piling ni Jesus.